What's up mga idol? Welcome back to my channel, and our topic for today is all about the Cambium networks. Force 300, about 10 kilometer point to point. Tingnan natin kung magkano yung throughput capacity niya. So maraming nagsasabi na mas matibay at maganda itong Cambium na radio na device. Okay, so bali sa previous video natin, nakapag-upload na po ako about 10 km using the PowerBeam 5EC Ginto. So sa video na to, bali ito po yung Airlink map niya, no? Mga 10 kilometer. The same pa rin yung paglagyan natin ngayon. So 10 kilometer. Sa previous video natin to, 10 kilometer po yung layo at yun, ganito po yung throughput capacity natin. 40 megahertz yung bandwidth natin dito mga idol. So sinubukan ko to sa 80 megahertz, medyo tumaas nga pero ganun pa din, tumataas yung airtime. So nag-stick na lang ako dito sa 40 megahertz na bandwidth. But anyway, nakakuha tayo dito ng around 120 Mbps nung nag-speed test tayo mga idol. So hindi naman siya bumababa sa 100 Mbps. At satisfied po ako doon. But subukan natin tong Cambium sa the same yung distance, kung magkano ba yung throughput capacity at yung actual na speed test na makukuha natin. Alright, so ano pang hinihintay natin? Let's do the unboxing, installations, and actual test ng ating device. Alright, let's go! Mga idol, no, bali tapos ko nang na-configure, tapos ko nang unbox at ma-assemble. So proceed na tayo sa installation. So alright, let's go. Okay, the same pa rin. Nakakabit pa ang ating PowerBeam 5EC Ginto sa taas at nandito po tayo sa station side po tayo nag-una. Since para hindi mawala ng connection ng ating piso wifi at saka ang ating modem, hindi muna namin kunin yung PowerBeam 5EC Ginto. Bali medyo sa baba ng konti namin to i-install itong Cambium. So andun sa taas ang ating PowerBeam 5EC Ginto mga idolo. So i-install natin sa medyo mga bandang baba lang ng PowerBeam natin. At pagkatapos dito, punta kami sa access point at try namin i-align. Once ma-install na namin dun sa access point, balik kami dito sa station para i-speed test yung actual. Alright, so ayun po mga idol, ang ating Cambium. Sa taas is the
Power Beam 5EC Gen to. So next po yung Cambium. Medyo malaki siya ng konti compare sa ating Power Beam. Mas malaking konti yung ating Cambium. So proceed tayo dun sa ating access point. Let's go! Okay mga idol, tapos na po nating maikabit ang ating station. So nandito tayo ngayon sa access point para ikabit siya at subukan ko pong i-align at proceed tayo. Balik kami dun sa station at dun natin speed test yung actual kung magkano yung makukuha natin na speed. So alright, let's go mga idol. 1 hour later. Okay, alright mga idol, nandito na po tayo sa ating station. Nakasaksak na po ang ating Cambium F300. So itong sa gilid is the Light Beam 5EC Gen to. Pinasa natin doon sa kay Boy Bogdo. So kinuha ko na po yung Power Beam 5EC Gen to ko na cord. So pinalit ko na tong Cambium na POE. Alright, so naka-solar setup po tayo dito. No burnout po tayo mga idol. So since naka-switch hub ako, proceed tayo sa ating computer. Okay, nandito na po ako sa aking computer at subukan lang nating i-open. I-open natin yung ating device na Cambium 192.168.88.52. Yan po ang IP address ng aking device na Cambium. So input lang tayo ng password at username, tapos login. Okay, so once makalagin na tayo mga idols, silipin natin yung alignment. Punta tayo sa tools. Pagkatapos align, i-align, okay? Ayun, nakakuha tayo ng negative 58 dBm. Alright, so subukan natin dito sa wireless length test. Subukan natin mag-test kung magkano yung throughput capacity niya mga idol. So nakakuha tayo ng 183 at 84. 183 Mbps download at 84 yung upload. Subukan natin uli. Subukan natin, sana makakuha ng 200 to. So 181 tapos 89 yung upload. Subukan natin to mga idol, i-speed test sa actual. So para makapag-speed tayo mga idol, open lang natin yung network and ethernet. The same process, network and sharing center. Double click the ethernet, obtain natin to. So internet protocol version 4. So obtain IP address automatically. Okay mga idol, so then proceed tayo dun sa ating Google Chrome at i-open natin yung speed test. Alright, nandito na nga tayo mga idol at subukan natin at magkaalaman na kung magkano ba yung actual na speed na makukuha natin dito sa Cambium F300. So kung sulit nga ba yung price, wow, humahataw nga mga idol, umabot tayo ng alright, so hindi nagbibiro si Cambium. Pag sinabi niyang 180 Mbps, nakukuha talaga niya. Lumagpas pa nga at nakakuha tayo ng 213 Mbps download at yung upload natin, yung kanina pinakita sa link test natin is 89. Ayun, nakakuha tayo ng 100 plus Mbps ng ating upload. So napakasulit. Napakasulit po ng F300 25 dBi na Cambium. Kaya lang may kamahalan lang to mga idol, no? So malayong malayo po, wala sa kalingkingan si Power Beam 5EC Gen to in terms of performance dito sa Cambium. Kaya dang sa price, halos doble naman po yung price ni Cambium F300 compare kay Power Beam 5EC Gen to. So nabibili lang natin si Power Beam 5EC Gen to ng around 7,000 to 8,000, while si Cambium yung isa tumatagak po yung mga 12 to 13,000 po ang isa ng Cambium. So dalawa, mga 26,000. Para na rin tayong bumili ng Power Beam 5EC 620. Pero sulit po, sulit. O yun o, nakakuha tayo ng 199 Mbps at 100 Mbps yung upload. 199 yung download speed. So subukan natin dito sa fast.com mga idol, no, kung magkano yung speed na ipapakita. Kasi po maraming nagsasabi na bias daw yung Ookla. So subukan natin dito sa fast.com kung magkano yung speed na makukuha natin. Ayun, parang lumagpas ata ng 200 Mbps to, umabot ng 300. Alright, so nakakuha tayo ng 410 Mbps, 360. Ayun, 410 Mbps nga mga idol, no, yung download speed natin dito sa fast.com. So iwan ko lang yung upload speed, magkano kaya makukuha natin sa upload speed.
Sana makakuha tayo ng 100 Mbps plus. Ayun, mga ET. So kayo na pong humusga kung sino ang nagsasabi ng totoo, si fast.com or si Ookla. Yung Ookla, tugma dun sa ating link test ng device ng ating Cambium. So ayun, nakakuha tayo ng 88 Mbps upload speed. So balik tayo dito sa Ookla. Subukan natin mag-speed test ulit kung magkano talaga yung binibigay. Parang nalilito ako kung sino nagsasabi ng totoo. Kayo na pong humusga mga idol. Pero para sa akin, sulit na sulit po. Nakakuha talaga ng around 180 to 200 Mbps yung actual na speed natin ng ating Cambium, 10 km. So kung gusto nyo mapanood ang ating Powerbeam 5AC Ginto na 10 km, ilalagay ko na lang dito sa link description para mapanood nyo, para ma-compare nyo silang dalawa mga idol. So ang purpose ng ating video, para ikumpara ang dalawang device, Powerbeam 5AC Ginto versus the Cambium EF 300. So alright, so maraming salamat po sa inyong panonood mga idolo, and God bless po at stay safe po sa inyong lahat.